ang manirahan sa isang malaking bansa na halos kinaina ng buhangin. Isa sa mga pinakamalaking bansa sa Asia. 95% ay disyerto at bihira lamang itong dalawin ng ulan. Bansa na isa sa mga pinakamayaman sa Middle East o kahit ng buong mundo. Kilala ang Saudi Arabia. Isa sa mga pinakamalaki at pangunahing negosyo ng bansa ay ang oil production. Bilyong-bilyong litro ng oil ang nasa ilalim ng kanilang disyerto. Pero ang tanong, paano at saan sila kumukuha ng kanilang tubig na maiinom na ginagamit araw-araw sa paaralan, hospital, bahay at iba pa? Yan ang kakaiba nating pag-uusapan sa videong ito. Pero dating gawi, baka pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Subscribe mo na ang napakaliit na channel na ito. Samahan mo na rin ng like ang video ito at mag-comment kung saan kang bansa nanonood upang malaman natin kung hanggang saan na ba nakakarating ang napakaliit na channel na ito. Malaking tulong din yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan, hindi maikakaila na sa Middle East, isa sa mga destinations ng ating mga OFWs ay ang Saudi Arabia. O baka nga meron tayong mga subscribers na nanonood ngayon sa video ito na nasa Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ay panglima sa mga pinakamalaking bansa sa Asia. Matatagpuan ito sa West Asia, isa sa mga mayayamang bansa sa buong mundo at ang population nito as of 2025 ay umaabot lang naman ng 36 million. Biniyayaan ng may kapal ng isa sa mga inaasam at pinag-aagawan ng buong mundo. Ito ay ang oil. Sa likod ng biyayang ito, dahil napakaraming pundo ng oil sa ilalim ng mga disyerto o sa kanilang lupain, hirap ngayon ang Saudi Arabia na makakuha ng malinis na tubig na pag-iinuman. Gagamitin sa mga restaurants, hospitals, paaralan at kahit anong establishmento. Dahil kapag naghukay ka, walang tubig na makikita kundi oil. Pero alam nyo ba mga kaibigan na dahil sa technology ng Saudi Arabia, mas lalo pa silang kinilala ng buong mundo kung paano nila naresolba ang kanilang problema sa tubig. Marahil mga kaibigan ay narinig mo na ang karagatan na tinatawag na Red Sea. Ang Red Sea mga kaibigan ay doble ang alat nito kumpara sa ibang karagatan. At dahil maalat ito, hindi ito pwedeng inumin. Pero marami ang mga nakikinabang dito. Kasama na ang Saudi Arabia, Oman, Egypt at United Arab Emirates dahil ang Red Sea ay ginagamit ng Saudi Arabia kung paano makakuha ng malinis na tubig para sa kanilang farming at inumin. At dahil dito, ang Saudi Arabia ay gumamit ng tinatawag na desalination process. At dahil dito, ang Saudi Arabia ay nagkaroon ng unlimited na malinis na tubig. Iniinom ito. Mas lalo pang napaunlad ang bansang Saudi Arabia dahil sa teknolohing ito. Ang malalaking tubo na inyong nakikita ay makakapal. Sa tubo pa lang, nagbibigay na ito ng maraming trabaho sa mga Arabian o baka merong mga OFW natin na nagtatrabaho nito. Makakapal ang tubo nito at napakamahal. Kinakailangan din itong matibay upang hindi mag-leak ang mga tubig. Dahil kung magkataon ay dudumi rin ito, hindi rin ito magagamit. Kaya mula sa Red Sea, papunta ito sa desalination plant. Malapit lamang ito sa Red Sea. Dadaan ito ngayon sa mga tubo, sa mga disyerto at papunta sa syudad ng Saudi Arabia. Bawat araw ay tinatayang nasa 7 million liters of salt water ang napoproseso at ginagawa itong tabang
at siya naman ngayong isinusupply sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Masasabi nating hindi ito mahirap para sa Saudi Arabia dahil nasa kanila ang oil. Kung machinery ang ating pag-uusapan ay maliit lamang ang kanilang puhunan dahil nasa kanila ang oil. Ang malaking pinagkakagastuhan lamang nila ay ang kanilang labor at ang mga materials, of course, sa mga factories dahil kinakailangang matibay ang kanilang pagkakagawa. At bilang patunay, ang kanilang ginagamit na bakal upang magsagawa ng mga pipes ay tinatawag nilang high-strength carbon steel. Similar ito sa kanilang ginagamit na mga tubo para sa kanilang mga produkto ng oil. Kaya nito ang mga high pressures. Kahit pa man ang init sa disyerto ay hindi ito maaapektuhan. Aabot pa ng maraming mga taon bago ito palitan. At ang haba ng mga pipes ay kinakailangan lamang na umabot ito ng 12 meters. Bakit kailangang 12 meters? Ang dahilan ng Saudi Arabia, ito ay upang mabilis at madali lamang itong ma-travel sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia maging sa mga disyerto. At matibay rin ito kapag iwe-welding na. Dahil kapag sobrang mahaba ay merong problema sa strength nito at sa pag-travel. At ang halaga ng naturang mga pipes mga kaibigan ay every kilometer. Every kilometer nito mga kaibigan ay umaabot ng $3 million. Hindi pa kasama riyan ang mga pipes na malapit at ginagamit sa desalination plant nito na umaabot ng mga $10 milyong. Kahit na milyong-milyong dolyar ang pinag-uusapan para sa desalination plant ng Saudi Arabia, hindi sila magdadalawang isip na gumastos dito dahil kinakailangan talaga nilang magkaroon ng malinis na tubig. At ito ay isang napakalaki ring negosyo. Marami ang mga naniniwala kung gaano kakailangan ng maraming mga bansa sa buong mundo ang oil, ganon din naman ang pangangailangan ng Saudi Arabia kung tubig ang pag-uusapan. Ano namang lesson ang ating makukuha rito? Well, in comparison, hindi gaya ng Saudi Arabia na kapag sila ay naghukay, merong oil na makikita. Sa atin naman mga kaibigan, walang duda na abudansya tayo sa tubig. Kaya malaking halaga rin ang ibinibigay na pondo ng gobyerno para makakalap at makahanap tayo ng oil reserve na kayang mag-supply sa pangangailangan ng Pilipinas sa loob ng maraming taon. Isa sa mga mahalagang resources na ibinigay ng Panginoon sa atin ay ang tubig. Alam nyo ba mga kaibigan na dito sa ating bansa, ako ay nagtungo sa iba't ibang mga maliliit na isla dito sa Cebu. Nakikita ko mga kaibigan na salat sila sa tubig. Napakarami pang lugar mga kaibigan na hindi pa naaabot ng technology. Can you imagine mga kaibigan, ang isang balding tubig, yung tubig na tabang, umaabot mga kaibigan ng 30 hanggang 50 pesos, maniwala ka't sa hindi. Pero nasaksihan ko talaga. Yun bang tipong kinakailangan mong gamiting muli yung tubig? Yung bang naliligo ka, kailangan mo pa ring isahod ito dahil magagamit pa ito. At kapag umulan, ay napakasaya ng ating mga kababayan dahil makakapag-ipon sila ng tubig. Kaya lang, sa sobrang tagal naman ng pag-iipon nila ng tubig ay nagkakaroon ito ng kitikiti. Kaya nga kung papalarin at kung inyong ipahihintulot, makalikom tayo ng kaunting pinansyal ay muli kong babalikan ang isla na aking tinutukoy at mamimigay ng tubig inumin, yung malinis na tubig. Kaya mga kaibigan, kung tatanungin kayo anong mga bagay ang dapat mong ipasalamat sa Panginoon, isa riyan mga kaibigan ay ang pagkakaroon natin ng tubig. Maraming mga bagay na dapat tayong magpasalamat sa Panginoon. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.